dumating kasi sa point na the day after, parang yung Ondoy, so sobrang bagyo, no? So the day before, medyo nakaka-agitate talaga kasi makikita mo yung report sa Facebook, yung mga naiwan sa cage, tapos lumaragasa yung flood. So we were coordinating with the barangays yesterday, yun, nung kasagsagan. And wala ring masyadong sumasagot sa hotline. Hindi din kami makapunta because we ourselves were also trapped in our homes. So ngayon talaga yung first day. So kanina lumabas kami and sadly yung iba na na-report sa Facebook like yung sa Bahay Toro, yung aso na nakulong doon sa cage na nagva-viral dahil hindi daw makalabas. Ayun, namatay na daw. Yung pusa na tinatry din naming na post din yun na nasa namatay na rin daw. Kaninang umaga at 7, napuntahan na nung team namin. Wala na. So, ang ano na lang namin ngayon is to check kung may mga na iwan pa sa rooftops. Pero kanina hindi kami, nagpunta kasi kami sa east side sa Rizal and hindi po pinapasok maski po yung mga rescuers ng tao hindi pinapasok dahil napakataas pa rin daw ng tubig. So hindi din kami nakapasok. Meron lang kaming na-rescue kanina na isang aso from Rizal and yung pong nag-viral na aso na nasagip nung lalaki sa Marikina ay nandun din po sa amin. Tapos may isa pong kuting na nakita sa floodwaters pa kanina. But most of our operations today were distributing relief to mga pet owners. And nakakaawa kasi grabe talaga yung pagkasalanta sa Marikina. Makita mo, yun, paulit-ulit na lang, yung gamit nila, sira na lahat. Tapos at least yung mga pets nila, nasalba pa talaga nila. And nung sinabi namin na pet food lang yung bibigay namin, ano naman sila, grateful sila, tapos lumabas, tapos pinapakilala pa nila yung mga aso nila sa amin. So, makikita mo yung mga kababayan natin, may mga irresponsable, pero meron din na kahit na mahirap, wala na masyadong gamit o basta yung aso nila, nasalba nila. So, kudos talaga sa Barangay Tumana. Kanina, na-impress kami, wala daw casualty sa mga pets. Tapos sa Barangay Malanday, yun. So, tumatanggap kayo ng donation ngayon, no? Ana, doon sa mga gustong tumulong, pwede magbigay ng financial help o kaya pagkain ng mga hayop. Paano gagawin nila? Saan sila pupunta? punta lang sila sa website ng POS, www.pos.org.ph. Tapos makikita nila yung one QR code. Pwede yan sa lahat ng banking apps. Kailangan namin talaga ngayon yung monetary donations para makabili kami ng dog food or cat food na nire-repack po namin para mas marami po yung madidistributan. And then meron din po kaming canned good na binibili. Although kanina wala pa kaming distribution ng canned goods. Isasama na rin namin for each family kasi minsan, okay, natutuwa nga sila na yung dogs nila may food pero talagang walang-wala pa rin po, kulang na kulang yung canned goods for the humans. So, isasabay na rin po namin yung for the humans. So, sana makapag-donate po sila. Kailangan, wag po natin kalimutan yung mga animals din. Yeah. Yun. So, medyo hirap kasi yung mga pogo abandoned dogs nandun din sa amin eh. So, medyo may 22 dogs kami din doon on top of our regular rescues. Yeah. So, medyo hirap talaga yung POS shelter. At nung nag-ulan, kasagsagan, talaga nagli-leak na rin yung roofs namin, nilipat-lipat namin yung mga aso. Kaya hindi kami nag-announce na evacuation center kami kasi wala na talagang lugar. Oo. Pero maganda naman sa Marikina kasi nakapunta kami nandun yung mga dogs. Meron silang lugar for the dogs.